Tan tan. Where is that? Eh? Wow! Nakakabaikan! Nakabra na lang yata eh. Ba't nawala? Oh, isa pa. Nakabra na lang yata yung babae. Hello, how are you? As nagbabalik tayo. So, I hope okay lang yung sound natin. Yes, at least nakakapag-relax na tayo ngayon dahil ang dami nang nagsalita patungkol nga dito sa illegal na ginawa ng live ba tayo? Nakikita ba alindog natin? Right? So, ng mga bangag, okay? Senators. Alright? So ngayon, mga kababayan, yes, Sarah V, na how are you? Sabi ko nga, grabe yung laban ng taong bayan, ano? So, nagsalta si Senator Loren Ligarda, mga kababayan, nagsalta siya na talagang hindi, oops, at yun, ba't may nagkaganon? Okay? Magsalta rin, tingnan muna natin yung mga eksena, bago natin dun sa may mga video tayong papakita, no? Ang ganda ng alindog natin dyan sa live Alright, ganda-ganda ng alindog natin mga kababayan. So, nagsalta na si Senator Cayetano, naglabas siya ng memorandum. Okay? Sinasabi niya na talagang, ayon sa memorandum, na tuloy ang hearing sa Blue Ribbon Committee tomorrow, alas 10 ng umaga. Alright? Sa Senate Session Hall. Alright? Ito ay dapat atinan ng mga resource person. Then also, talagang sabi nga natin, harap-harapan talagang pambababoy ng bangag administration na ito. At si Senator Loren ay nagsalta na rin patungkol sa sinasabi niyang unconstitutional ang pag-take over ng mga bangag senators. Ayon kay Senator Loren, katulad kanina, ni-research natin, ito doon yung sinite niyang Article 6, Section 16 ng 1987, na sinasabi na ang Senado ay dapat maghalal ng Senate President sa pamamagitan ng majority vote ng lahat ng miyembro nito. Dahil ang Senado ay binubuo ng 24 na senador. Ang majority ay 13. At marami tayong mga lawyers na nabasa na pwede ka lang promote ba, no? Pag maglagay, not promote, maglagay, okay, ng acting Senate President kapag it's either incapacitated, nagurgur, nag-resign, o na-expelled. Okay? So, alam na natin yan na invalid, null and void, illegal ang ginawa nila. Alright? Yung sinasabi nilang president noong 1949 between Cuenca and Avellino, marami na rin mga lawyers na nagsabi na hindi siya applicable dahil magkaibang senaryo at iba na ngayon, 1987 Constitution. Pero ngayon, para medyo light lang ang mga chika boom boom natin, so pag-usapan natin ang may dignidad daw na si Raf Aso. Okay, na nakipaglasingan sa mga babae, di ba? Alam mo, manang-mana talaga sa mga babaeng halos sulubot-tubad na. Alam ko you guys are excited, you know. Pero syempre, bitin-bitin mo nating alindog. Balikan muna natin. Okay? Sabi ni Celeste, lumabas na bukas para suportahan ang Blue Ribbon Committee at Brave. 12 senators na lang sila ngayon. Okay. So like father, like son. Okay, naalala ninyo last year, sometime in October, in-expose ko rin, only here, sa Maharlika Channel, and-expose natin at kinuha ng mga media later on, yung ating expose, na kung saan yung anak ni Tulfo ay naglaklak ng alak na gumastos ng more or less 7 million sa Las Vegas. Balikan muna natin ang kaputahan nila. Then, tama ka, Tandang Sora, may lumabas, may umamin din na babaeng, well, I don't know kung sinong babae. Mamaya ilabas natin na 250,000 pa lang
paldo na. Wala pang chuk-chak yun. Ibig sabihin, pakilala pa lang or whatever, introducing pa lang daw kay Tulfo. Although, binigyan niya ng initial na nagtutukoy dito kay Raf Tulfo. Imagine mo, no? Ganun talaga gumasos ang mga, mga maleta gang, tip pa lang sa mga kipayla, boom, 250,000 na. So pag may chuk-chak, baka milyones na, right? Sabi ng Viva Max, sabi ni Antonine. So babalikan muna natin ang Las Vegas. Remember this vlog of Maharlika? Babalik ko lang kayo sa nakaraan natin. Ang binayaran dyan ay 73,000 US dollar. Itong anak ni Rafi Tulfo, ayan, uminom ng alak. Ayan. Vegas lifestyle na mga Tulfo. So itong si Rafi Tulfo, Rafi, di ba? Dalawang sila daw, Rafi Erwin. Now, ikaw, Ralph Wendell Tulfo, kung makagastos sa isang bar, isang gabi, ito, sinend to sa akin, ito ay pinost ng anak ni Tulfo sa kanyang story sa Instagram. At ito ay naganap noong December pa ng 2024. Ay, ganyan ito. Okay? O, di ba, bongga? O, yan yung may mga dignidad. Grabe kung wala maklak ng alak. Di ba, imagine mo whether... Ano po ito ang pinapakita ko sa inyo? Okay? It takes time para makita nyo yan eh. Okay? Yan ay ang pinapirmahan nung yung anak ni Tulfo. Credit card. Yan po ay sa bar. Sa Las Vegas, Nevada. Tama ka na, mahal. Gusto ba papanoorin yon? Okay, doon na tayo sa climax ng story. Okay, then aside from that, I think ito yun, yung binasa ko dyan kanina, ni-ready natin. Okay, yung... Senator. Magkano ino-offer ni Senator? Ano pa lang. Tip pa lang, paldo na. Walang paldo na. Tip pa lang, paldo na. Magkano Grabe, no? May suso ka lang, may kipay ka lang. 250 to 300. 250 to 300. Yes, Wala po. pang nangyayari to. Wala pa po. Ganun ang senador, Grabe, no? Napaka, Opo. Napaka-generous pala nila, Kasi galing sa tax. Oo nga, no? Imagine nyo? Tapos mas lalo si Ay, nako. Okay. Tapos, okay, ito question ko ngayon. Yung mga minention mo sa aking mayor or senator, Yes. nakita mo nag-hearing sa Senado. Nandun ba sila sa listahan na to? Grabe, no? Wala siya. Wala. Wala siya. Wala sa listahan. Wala siya. Nandun sa hearing, yung mga nag-offer. Nandun. Nandun. Grabe, no? Nandun, syempre. Nako, okay, ito na lang, final. Yung nandun sa hearing na senator, bigyan mo ko initials lang. Di ba yun? Oo, initials lang. First name, last name. First name, last name. Hala, sobrang dali kasi. Sige lang. Initials. Initials. Gitna na lang. Initials. Okay lang. Ano siya? May Y. Y? Tapos ano yung last name? Hala, ang hirap na ito. Kinakabahan Hindi, first letter ng first name. O, sige. First letter. First name. R. R. Mm. Last name. Hala, wag na. First letter ng last name. First letter ng last. O, sige. Wag first letter. Last letter ng last Last name. letter. Ang first name, di ba? Opo. Last letter ng last name. F na lang. Ha? Okay, F. F ang last name. Opo. Yun ang last letter, yung elf. Hindi. Second. Okay. Second to the last. Alright? Then, ni-research natin, confirmed pala yan. Okay? Dahil nagpasalamat, yan ba yung babaeng yan? Okay, ito. Nagpasalamat itong babaeng ito, I don't know if the same thing, no? Outfit for Senator Rafi Tulfo Christmas party, mga suso, Oh, 'di ba? Suso pa lang, yan 'di ba nag-viral na yan nag-trending na yan. Okay? My point, wala naman tayong pakialam. Alright? Kung sila ay gumastos ng pera nila, kung pera nila 'yon. Wala tayong pakialam kahit makipagkangkangan si Rafi Tulfo kahit kanino, wala tayong pakialam. Kaso lang senador siya.
It talks about dignity. Kanina lang, ay kahapon lang, nagsasalta na yung putang. Balik na natin ang dignidad. Okay, mga bastos. Bastos daw yung mga majority. Ganyan-ganyan. Diba? Akala mo kung sinong magagaling. Imagine mo, mismo yung host ng show na yon, nag-interview sa kanya, mismo ang sinasabi galing sa tax ng bayan. Kasi pag pinaghirapan mo yung pera, kahit mayaman ka, tandaan nyo yung mga mayayaman, like mga kilala nyo mga mayayaman, sila nga yung mga matitipid eh. Hindi yan magagastos sa bilat ng 250,000 o 1 million. Kasi ang mga masisipag, yung tunay na mga mayayaman, they know the value of money na pinaghirapan nila. Okay? So ngayon, gusto ko sabihin sa'yo, Raffy Tulfo, okay? You talk about dignity. Alright? Then, tapos ngayon, alright, mayroon pa pala dito. Tapos ipinagtanggol ka pa ng kapatid mo, itong yung sinapak ni Claudine. Alright? Dito tayo magkakaalaman. Sabi ni Ramon Tulfo, natatawa ako sa balitang kumakalat na isang senador ay nag-offer ng indecent proposal sa isang artista kuno ng 250K para bembangin ito. Di ba sinabing bembangin Tip pa lang yon, okay? Sabi niya, hindi ako makapaniwala sa balita dahil sa takusa sa asawa ang kapatid ko. Sabi niya, ang kapatid ko kay Jocelyn, yung asawa ni Tulfong pangit. Nakamukha ng pikak na walang ligo. Di ba? Yung itsura, mga makokyoho. Iyo, kadiri. Sabi nga ni Heart Escudero. Ayan, yung traidor niyang asawa, kadiri, pero nag one night stand din yun. Aminado din siya. 'Di ba? Na siya ay nakipag one night stand. Grabe, kakapal talaga ng mukha nila. But anyway, wag na tayo pumunta doon kay one night stand girl. Dito na lang tayo. Sabi ni Ramon, kung tuuman ang balita, granting but not admitting, ang sabi pang ng mga abogado, ang sabi pa ng mga abogado, ano ngayon? Kilalang galante si Raffy. Nakakapagbigay siya ng daan-daang libo sa kanyang mga programa, Raffy Tulfo in Action. Sa kanyang bulsa nanggagaling ang pera, pinamigay niya ulul. Galing sa exploitation. Ulitin ko, sa mga marites na kwento, mga away na mga kabet, yan ang favorite ng kapatid mong mga ulul kayo. Sabi pa niya, bago pa ba naging senador si Raffy at Congressman si Jocelyn ay mayaman na silang mag-asawa. In fact, ang kanilang combined statement assets liabilities ay 1 billion against sa pag-exploit sa mga chismis. At alam natin na nasangkot si Tulfo sa dito sa flood control. Kaya nga takot na takot sila at hinaharangan nila yung investigation. Siyempre, ayoko naman mainip kayo, di ba? So ito na ipapakita ko na short video lang naman ito. Kayo na yung humusga. Alright? Kasi, ang sabi ni Ramon Tulfo, takot daw sa asawa. Pero this time, you decide, although maiksi lang yung video, here we go. Tantaran, tantan. Where is that? Okay. Wow! Nakakabaikan! Nakabra na lang yata eh. Ba't nawala? Isa pa. Nakabra na lang yata yung babae. Is that AI? Do you think AI yan? Okay. Ito natin. Nakita nyo na? Nakuha nyo na ba? O, ayan o. Seven na yan. Viral na. Ang kwento dyan, ang kwento dyan, mga kababayan, sa BGC sila, nagkakasayahan sila, yung iba, mga bangag na, okay, si Raffy Tulfo, yan, nilalampung ng mga kababaihan, wala naman tayong pakialam, recently lang yan, alright? So, huli na naman ang mga balbon, tagang nagtatagayan ng alak daw yan, hindi naman, for sure, hindi naman nila mapakita, magtsuktsakan sila dyan, okay? Binibigay ko sa inyo yung bola. Itong hayop na to, right, na nagsasabing ibalik ang dignidad sa Senado, pero ano to mga kababaihan na sa paligid niya? Hindi ba dapat, senador ka, poproteksyonan mo ang karapatan ng mga kababaihan?
For sure, itong mga kababaihang mga bata, ito, they are victims. Diba? Victims sila, baka libre yung alak nila, o baka may tip na paldo out of kahirapan. Nakuha nyo na ba? Raise your hands. Out of kahirapan. Hindi ba dapat maggagawa sila ng mga batas na protektahan ang ating mga kabataan? Yung mga ganyang bata, dapat ginugugol nyo ang inyong oras para sa pag-aaral. Protektahan ang inyong mga kipay, ang inyong mga susubels na hindi dakmain ng mga politikong mga balahura, ng mga politikong sabik sa laman. Right? Pero napapalibutan siya ng mga kababaihan. At ayon sa ating source, nantay ko lang medyo mahaba-habang video kasi baka magurgur. Kasama kasi nila. Okay? Kasama nila. Nakuha nyo na. Okay? Baka magurgur. So, beyond that, may mga nangyari pang mga eksena. So ngayon, ako naman wala naman akong pakialam kung ang pera niya galing sa exploitation, yung pag-tip niya ng kung ano-ano, di ba? Nag-tip siya ng paldo, wala naman tayong pakialam kung hindi naman natin pera yon. Siyempre, ang ididepensa nila yan, bakit ba pakialam mo, Maharlika? Hindi ba pwede magsaya si Rapi Tulfo? Sabi nga, takot daw siya sa asawa, di ba? Sabi ni Ramon, bakit napapaligiran siya ng mga bilat? Ha? O mga hindi nakaabot. Request, ayan. Capture the moment. Grabe, ano? Right? Ang party natin ng college, Paddy's Point. Sayaw-sayaw. Kasi mga bagets tayo dyan sa ba yung mga party natin? Di ba? Ano mga napuntahan? Usually Paddy's Point sa arts venue, mga ganyan. Okay. Ganun yung party natin. Hindi, nagpa-party sa mga makyong ganyan na napapalibutan. Di ba? Para kang for sale or something. Hindi ganyan ang party. Right? Agree? Hindi ka magpa-party when you're young, like 16, 17, 18, 19. Ang kasama mo, mga barkada mo o mga boys na kasing edad mo, hindi ganyan, nagiinuman, nilalasing ka. Right? At paano kayo papaliwanag ni Tulfo yan? Matino ka? Yeah. Ano ngayon? Anong dignidad kaputahan mo sa BGC, ha? Yan, nangyari. Ozone Disco, maraming namatay doon palangga. So, ang punto de vista lang natin, you talk about this bullshit na dignidad. Tignan mo, napapalibutan ka ng kababaihan and Merix. That's my favorite, sa tapat ng UST. Okay, nung college ako, yan ang dyan ko unang napanood si Eraserheads. Ganun pa ako. Yun ang mga gimmick natin, di ba, nung bata? Siya napapaligiran, tiyatagay, nilalasing yung mga kababaihan. Huwag tayo magpaka-stupido. Bakit nilalasing ng mga matatandang ito ang mga kababaihan para maka-chancing, makahawak ng bilat, o makahawak ng susubels? Yan ang gimmick natin. Ang mga kumakabog-kabog sa alindog natin ng bata tayo, mga brusko, na mga galing sa iba't ibang school. Di ba gano'n naman? Masang school ka, yung mga taga-Mapua dyan, shout out sa inyo. Di ba? Yung mga taga-Baste. San Sebastian, mga ganun ba? Mga nakakasama mo, ganun kasi process yan nung bata tayo. Mga taga-CEU, mga taga-FEU, shout out sa mga University Belt, neighborhood. Ganun yung gimmick. Pero ito, recently, napapaliputan siya ng mga kababaihan. Okay, anong ibig sabihin niya? Nirent ba nila yung babae? Ang mga babae? Halos nakahubad na eh. Shout out, sino yung mga taga-University Belt dyan? Yung mga humaling sa alindog natin ng mga kabataan, St. Jude. Okay? Yes, brusko talaga. Hindi kita papansinin. Pag nung bata ako, hindi kita papansinin. Pag hindi ka brusko, dapat brusko ka. Di ba? Dapat brusko ka, girl. Girl, boy pala. Yes, Eraserheads. Okay? Mga brusko ni Palangga galing sa mga school. So, ang sa akin lang, sabi sa akin na nag-message sa atin, grabe ang kapal ng mukha talaga ng mga ito. Then, Rafi Tulfo, mag-explain ka ngayong hayop ka about dignity. Bakit ka napapalibutan ng kababaihan? Mga mukhang minor de edad pa yan, mga yan ah. Pwede ka namang uminom, hindi ka namin pinipigilan. Uminom ka doon sa mga ka-level mo, bakit para may mga minor de edad kang kasama?
Anong ibig sabihin yan? Right? Solid Maharlika nako. Mga gimmick natin ng ating kabataan. Si Soro nandito daw. Okay? O, di ba? Dahil pala din mga taga-FEU. Kumusta mga taga-FEU dyan? Alright. So mga kababayan, gusto ko lang ipakita sa inyo na mga baboy itong mga ito. They talk, di ba? Siguro galit na galit sa akin itong mga putang ina itong mga tulfo na to. In-expose ko si Eric Sylvester na binawian ng identity, ng US passport, ng citizenship, dahil magnanakaw. In-expose ko yung anak niya. Last year, umami naman ng mga hayop. And now, another expose na papaligiran si Rapi Tulfo ng mga kababaihan na halos nakabra na lang at mukhang minor de edad. Ipalaganap nyo na yun. Gawa nyo ng caption, whatsoever. Paglaganap nyo na, gawin yung parang wildfire. Ipakita nyo, hoy, hayop ka. You talk about dignidad, gago ka. Alright? Sabi ni Joan pa to, I wish na daw makakuha ng sakit yung mga hayop na to. Okay, here's another pasabog. Iksian lang natin. Kanina, I think that's, balikan nyo na lang, ayoko na iulitin, palangga. Balikan nyo na lang, labase ko na ipinakita. Balikan nyo na lang yung video natin mamaya, naka-live tayo. So kanina, another issue. Kasi dapat magtatrabaho na ako eh. No oras na ba? Magtatrabaho, mag-aayos na sana tayo, maghahanap buhay tayo. Kaya lang, meron pang whatchamacallit. Here we go. Okay. All right, here we go. Another pasabog. I don't know kung sabi nga na nag-comment sa akin, grabe, si Tulfo parang si Epstein. Parang si Epstein. Mahilig sa mga, I don't know we don't know kung anong edad nun, ha? Okay, hindi natin alam, pero mukhang minor de edad, mukhang nakabra na lang sila eh. Kasi nung panahon ko, hindi gano'n na suot namin eh. Ano tayo, Maria Clara, no? Di ba? Nung 90s kasi, hindi gano'n, never ako nagsuot. Mga pasitro-sitro lang tayo. Siguro dahil manang lang din talaga. Para siguro old, probinsyana. Alright? Hindi kasi ako nagsuot ng mga gano'n. Recently na nga lang, kung saan na tayo siya monda, nagtutube-tube na tayo. Pero nung bata ako, parang probinsyana talaga yung dating. Kaya hindi ako nagsusuot ng ganyan ng bata. Pero ngayon, pwede naman. Alright? So kanina, mga kababayan, alright, here we go. Ang asawa pala ni George Garcia, Comelec George Garcia, mga kababayan, ang nag-declare na mayroong quorum sa Senado. And napag-alaman natin, natatakot sila pareho kasi, ano ba tayo talagang, asawa ni Comelec Garcia, sangkot ang ayon sa ating puting ahas, mapapangalanan sa Blue Ribbon Committee. Kaya pala sila nagsabuatan kanina. Eto siya. Ayan o. Right. Dali lang. Tanggalin natin pangalan nung nag-send sa atin. Baka macho panes. There we go. Okay. Mga kababayan, ang asawa ni Comelec Chairman George Garcia ang nag-declare na, ito siya. Okay, here we go. Ayan siya. Na valid. May quorum sila kahit 12 sila. Now you know kung bakit sila nagmamadali. Ayaw talaga nilang magtestimonya ang 18 Marines at iba pang mga testigo. Ito pa dito. Ay, sino to? Ito siya. Ayan ang tunay niyang pangalan. Attorney Marivic Laurel Garcia. Ay, ito pa, sorry. Ang asawa ni George Garcia ang nagmadali na nag-declare na mayroong quorum. Dalian ninyo, pagkakataon na natin ito. Siya ang Deputy Secretary ng Senate. Yes. Senate Deputy Secretary for Legislation. Kaya pala minandali, may kasabot pala sila sa loob doon na kahit illegal, kahit unconstitutional, minadali nila na nag-quorum-quorum sila kahit walang quorum. Okay? Now, you know, kanina hindi natin alam yun eh, kasi full of emotion tayo eh. Parang gusto nyo lahat, bugurgurin nyo itong mga putang inang ito, di ba? Parang kulang na lang, kulamin nyo na lahat. And now, mga kababayan, ito siya. Ayan, ang asawa ni George Garcia. Ilang maleta, nakita ko, puro mga Hermes yan. Ang dami mga Hermes yan. Ang dami mga travel. Natatakot sila talaga dito, bukas, dyan sa Pilipinas, kasi allegedly, mapapangalanan itong deputy na ito. Okay? Itong asawa ni Comelec George Garcia. See?
Mga kababayan, ambot na lang. Ano nang gagawin natin sa buhay natin? Sa buhay nyo dyan sa Pilipinas? Lahat magkakasabwat. Mga hayop, Senate Deputy Secretary for Legislation. Yan. Tandaan yung pagmumuka. Balikan nyo yung video kanina. Partner in crime pala silang lahat. Kaya pala dali-dali na nag-roll call, sabi ni Silugoon na Bisaya. Sabi ni Miles Astero, we don't know yet. Diba? Kanina, malay ba natin? Ako, nagulat na lang ako. Nakaupo ako dito, tinitigyan ko yung monitor. Ano nangyayari? Diba? Marie? Full of emotion tayo. Bakit naging, ganun ang ginawa nila? Illegal. So ngayon na, nalaman nyo na talagang magkakasabot sila. Dali-dali si Clarissa Castro nagpa-press con na ina-acknowledge ni Bangag ang change of leadership o change of leadership daw sa Senado na kahit wala silang quorum, kahit wala silang bilang. 'Di ba? Pero nung si Alan Cayetano, hindi naman in-acknowledge o in-honor ng Bangag na gobyerno. Then dinideclare ngayon ng mga ulaga o mga Bangag supporters na senator, katulad ni Lacson, mga kababayan, na bakante na raw ang Senate presidency. Paano maging bakante? Hindi naman namatay si Cayetano, alas na patayin nila bukas. I hope not, Lord. Okay? So again, lapastangan ang mga putang inang tong mga hipokrit. Okay? Yang hayop na tulpo na nagmamagaling, sila magkapatid. We talk about dignity. Pero napapaligiran siya ng mga mukhang minor de edad na kababaihan habang nilalasing ang mga kababaihan. Para what? Tulpo, nilalasing nyo para matsyuk-tsak chenis nyo mga kababaihan? Ito ba ang gusto nyo mamuno? Kayo, mga lolo't lola. Sige nga, magsagot-sagot na kayo sa akin. Gusto nyo ba ganyan ang senador nyo na hindi natin ito mga batang to biktima ng kahirapan? Gusto nyo ba ganyan? Pinapaikutan siya. Ano ibig sabihin yan? Kasi may pera siya, kaching-kaching. Baka yung mga batang yan, diba yung mga batang yan, sige dumikit kayo dyan kay Rapi, bibigyan kayo yung paldo, 2 tip lang yan, 250. Pag binika mo yung bilat mo, 1 milyon. Kung yung mga yan, galing sa mga pusali, o okay, yung mahirap talaga, not pusali, pusali yung mahirap, diba? 1 million, bibigyan kayo yung bilat niya, diba? Right? O magpaliwanag ka, Tulfo, bakit ka napapaligiran ng mga babae na mukha minor de edad at mukhang nakabra lang yung iba, nakaganon lang? Sige nga, magpaliwanag nga, putang ina mo ka. Pareho ka ng anak mo, yung anak mong baboy na parang surot na tumaba. Ha? Laklak ng alak. Isama pa yung asawa mong pikak. Ang ina-animal kayong pamilya kayo. Isama pa yung anak mo na isang malaking susong tinubuan ng muka. Talk about the Filipino people. Diba mga kababayan, kung magsalita sila, kailangan na nating bumalik sa trabaho. Itong mga majority na ito, ganyan-ganyan, nasasayang ang pera ng bayan, mag-back to work na tayo, chuchu-chuchu. Pero behind the scenes, napapaligiran siya ng mga batang kababaihan, hindi natin alam, minor de edad, hindi natin ang mga batang ito ay may problema sa buhay nila, hindi sila makapag-aral dahil magulo ang pamilya nila, imbis na tulungan sila makabangon sa pusali, nilulubog sa pusali. Tama ba yan? Kung lalaki kang matino, hindi ka o-order ng mga babaeng papalibutan ka ng mga halos nakahubad lang, tapos naglalasingan kayo. Hindi yan pang senador na acting. Okay? Hindi yan pang senador na nagawain. Kasi, pag senador ka na, pag lingkod bayan ka na, nag-iingat ka sa iyong mga gawain. Kahit nga ako vlogger, nag-iingat din ako sa mga galawan ko kasi, syempre, ako mahilig talaga ako mag-party-party, mag-bar-bar, di ba? Kami nga na spokeshari, emote-emote, sayaw-sayaw, ganyan-ganyan. Pero actually, okay lang sa akin, hindi naman ako politiko eh. Wala naman ako pananagutan sa bayan kahit mag-emote ako ng ganong dance or, But again, kapag politiko ka dahil pasweldo ka ng bayan, kailangan mo ingatan ang imahe mo. Kung gusto mo magpokpok, o gusto mo
pagpaitot-itot, tulpo, sa mga kababaihan yan, wag mo nang i-public. At least wala makarating na video sa akin. Right? Pag politiko ka, alright? Patulad din sa Satanas. Diba? Nagkandamatay sila dito sa Beverly Hills. Isang namatay dahil nagpulburon sila. Itinago nila yon. Hindi natin nakita, walang video, right? Remember that? That's may pasabog also. Pero, kahit walang video, nakita natin through medical report, through coroner's report, na meron siyang cocaine sa loob ng pangangatawan. So kahit hindi natin nakita ng video, through that coroner's report, mabivisualize natin ng ating mga mata, ng ating mga utak kung ano nangyari behind the scene. Pero eto, nakita natin, napapaligiran si Rapi Tulfo ng kababaihan. Oh, anong paliwanag niya dyan? Anong paliwanag niya? Anong meron dyan? Sabihin na nating party yan. Fine, kasi nagpa-party naman talaga tayo eh. Sabihin na natin party yan. Regular party, may birthday. Eh bakit ka napapaligiran ng mga babae? Minor de edad. Bakit minor de edad yung nasa palig? Ay, no, I'm sorry, I'm not sure. Hindi ko alam kung minor de edad yun. Hindi natin alam. Sa itsura nila, mga bata na lang. Alright? Yeah. Tip pa lang nito, Plok, 250,000 na. Kung matino kang senador, kasi ang kanilang justification, ang rationale ni Montulfo, lalaki naman siya, ganun, at saka mayaman naman siya, 250,000. Kaya mo pala mag-tip sa mga bilat ng 250,000 eh. Bakit hindi mo itulong yan? Sa mga taong kulang sa pagkain, sa bigas, sa lahat. Although nagtulong-tulong sila. Okay, para magkaroon sila ng poverty porn, di ba? Nagbibidyo-video sila, tulong-tulong kunyari, ilalabas sila sa video nila sa YouTube diyan. Tapos kikita ng let's say 1 milyon ng isang YouTube video, then ang ibibigay nila karampot lang, di ba? Mga ganyan. Tapos sa CR nagiiyak na, sabi ni Explory. Well, actually napasinungalingan na yan na hindi totoong pinatayan sila ng aircon. At sa CR lang, mayroon lang nagkaroon ng failure doon or short circuit something. Hindi sila pinatayan, nag-iyak-iyak siya. Nag-iyak-iyak ka, pero doon sa mga kababaihan, nasayahan ka, no? Ilang bilat ba ang tinira mo ng gabing yan? Yan lang naman ang tanong ko. O don't know, kung tinira mo or what? Kasi napapaligiran ka. Hindi naman kami tanga. Bakit tayo nag-i-invite ng mga babaeng ganyan? Tulfo, bakit ka nag-i-invite ng babaeng napapaligiran ka kung matino ka? Kung ikaw ay sinasabi ng kapatid mo na si Ramon na sinapak ni Claudine Barreto, Claudine, perkatan mo nga uli ang putang inang yan. Di ba? Bakit ka napapaligiran ng kababaihan, kagalang-galang, na rap-rap, aso, Tulfo? Wala kang pinagkaiba kay Bangag na nagpapabuli, nag-o-orgy mga putang ina kasi mga adiktos. Wala kayong maipagmamalaki sa taong bayan dahil pare-pareho kayong mga ulul. Pare-pareho kayong mga sinungaling. Pare-pareho kayong naglulusay ng pera na hindi namin alam kung yan ay pera ng bayan o pera ng flood control o maletagang the reason why gusto nyong harangan yung majority na constitutionally na ilagay o na-i-elect na iupo si Alan Cayetano kasi mismo itong nag-declare ng quorum is valid ay kasabwat din according sa ating information na baka baka lang na mapangalanan siya bukas. Kaya alam nyo na kung bakit sila nagpapakamatay? Para what? Para mapigilan ang flood control? Kasi lahat sila magkakasabwat. Kawawa kayo, kawawa ang bayan, mga palangga. Kayo talaga ang kawawa dito. So you have to do something. Marami ng abogado na nagpapaliwanag na illegal ang ginagawa nila. Sabi ko nga, by the way, okay. Sabi ni Senator Alan Cayetano, tuloy ang hearing tomorrow at doon sa second floor ba yun? Basta sa Senate building. But, posible na harangin ng mga mamanggugurgor ni Bangag. Pwedeng NBI, PNP, lahat yung mga putang inang haharangin, hindi pa papasukin sa Senate building. Pinag-usapan namin yan ni Spokesman Roque kanina at pwede nilang ipadlock ang Senate building at mag-declare ng martial law. Ito ang nakikita ko scenario. At syempre, lang naman to hula. Parang kunyari may bolang kristal ako. Haharangan sila.
Harangan sila bukas na hindi sila papapasukin kasi dinideclare na nila sa media na sila na daw yung majority kahit 12 lang sila. You unfollow that fucking Tulfo brothers. Wala naman maibibigay sa inyo yan eh. And exploit lang kayo mga kababayan. Yeah, may nabasa ko lang. Ito ang posibleng mangyari. Okay, kasi sa rules, hindi, yung subcommittee, okay, pag may mga ganyang circumstansya, na kunyari, hinarangan sila or whatever, pwede naman pala mag-convene o ipagpatuloy yung kanilang hearing sa any government places. Or pwedeng somewhere sa isang hotel, as long as nandoon ang chairman ng committee, ng Blue Ribbon Committee at yung subcommittee, as long as nandoon kasi hindi naman siya plenaryo. So yun ang napag-alaman natin, yun ang nag-chismis sa atin. Alam mo yun? So medyo nakampante tayo pero nakakatakot. I'm really worried for Alan Cayetano. I'm worried for him kasi talagang nakita mo lumalaban siya. Okay? Kaya sabi ko nga, kung bago pa nangyari ang lahat ng ito, hindi ako nagkakamali. Kasama ko sila Maui dito no nakaraan. Last month, I think si Maui, si Spokes na naghula kami. Nasabi ko si Alan Cayetano, sigurado ako dyan. Kasi malalim ang sugat niyan sa pakikipag-away niya sa diktador na mga Marcos at mga magnanakaw. Hindi ako nagkamali sa pagsabi ko. Feeling ko nga may talaga ako, may bolang kristal. Pero ang nakikita ko tomorrow, aharangin nila yan. Then, I hope kayo, Senator Alan Cayetano I hope meron kayong contingency plan. Na kapag hinarang kayo, you know better. Abogado kayo eh. You know the rules, you know the law. Ako lang naman dito, nagbobolang kristal lang naman ako dito. Pero I know, ang dami niyong brain dyan. Diba? Ang dami niyong mga matatalino, mga abogado, mga staff niyo. Diba? Sa bawat laban, dapat meron kayong, diba, plan A, B, C, D. Meron ko yung contingency plan. So wag kayong pasusupil sa mga putang inang ito. Pero ang nakakatakot lang, baka pumatay ng tao si Bangag at si Lisa Tanas. Kasi desperado sila eh. Kasi itong asawa ni Garcia. Mapapangalanan. Possibly. Hindi ko sabing sure. Pero possibly nakasama siya sa Maleta Gang. Now grabe no? Grabe itong pinaglalaban natin mga kababayan. Putang ina, hindi na tayo natutulog. Kanina, gusto kong kung apektibo lang yung kulam, patay na sila lahat eh. Para tutusukin mo na lang yung mga manika. Kasi hindi naman pwede. Diba? Pero nakikita natin, mukhang silang manggugurgur. So, protect the majority. 10 na lang sila ngayon. They're still majority. Protect majority 10. Kasi yung dalawa nakatago. Right? 10 a.m. tomorrow. What time is it now in the Philippines? Right? Tignan natin to mga kababayan. Alam niyo ako kaya minsan sorry yung mga kaibigan natin na nagme-message sa atin, minsan kahit natutulog ako, sinasagot ko kasi baka may mga breaking news. Napapabalikwas ako kasi hindi ko alam. Minsan nagte-text sa akin, baka mamaya patay na pala si Bangag, bibili ako ng cake. O magpapalechon belly lang ako dahil di ko na makaya buong lechon. Lechon belly na lang. Diba? So 12 hours from now, mag-start na yung hearing tomorrow. So sabi ko nga, ipagdasal natin. Okay, ipagdasal natin ang ating majority. Tignan ko lang si Puting Ahas kung may mga mensahe dito. Hindi talaga nagkamali si Puting Ahas, di ba? Sabi gan Miss Marlica, nagwawala ng mga bangag. Naglalasing si Satanas, nagbabangag si Bangag. Kaya bukas may gagawin sila. Nagbe-brainstorming ang mga putang ina, di ba? Okay, here we go. Ano to? There's another. Okay. Oh, when is this? Okay. 20th Congress. Tsaka na to. Mahaba. Huwag natin basahin yan. Masisira yung buhay natin. Diba? Mamaya natin basahin yung mga mukhang galing sa mga demonyo. Alright? Safe na daw si Cheesy. Hindi na siya makukulong. Ba't ganun mga palangga?
Kawawa talagang laban ng Pilipinas, pero we have to be grateful dahil may mga taong lumalaban pa rin. At kayo dyan, sumama kayo sa vigil, ipagdasal ninyo na walang mamatay bukas dahil desperado po ang mga bangag, papatay at papatay ng tao yung mga yan pag sila nagigipit. Kilala silang mamamatay tao. Right? Ang mga Marcos ay kilala sa mamamatay tao. Ang mga tulpo, wag na kayo magpatulpo-tulpo, nakita nyo? Habang kayo in-exploit, sila nagagastos ng mga alak-alak, mahal na alak. Imagine mo, kung matino to mga to. Kundi, alam mo, kung ako may ganyang pera na 7 million, imbis na ibayad ko sa alak, 2 gabi lang, ilan pong pamilya ang mapapakain yan? Ilang pamilya? At kung ako ganyan, may ganung resources, yung mga bilat, hindi ko bibigyan niya ng 250 or 1 million para magbika sila. Tutulungan ko sila kung paano sila mag-aral, matutong magtrabaho o magnegosyo. Hindi yung bilat ang puhunan nila forever. Right? Kaya maraming kawawa, kaya maraming mga kabataan dyan sa Pilipinas ngayon, ang tingin nila sa mga politiko pera talaga. Kaya ang mga pokelya nila, kahit isawsaw sa 5 buto ng politiko. Di ba may yung nagpa-interview doon sa sino yung babae yun? Na nag-viral doon, pina-viral natin yun doon kay Maddox. Na nagbili siya ng what do you call that? Alahas. May dala siyang 3 million galing daw sa politiko. Ordinary galing to kay Mayor. Ibang mga politiko ang pumapasok sa bilat niya. And she's very proud. Ito ba yung gusto niyo mangyari sa buhay niyo? Diba? Very proud. Ito galing kay Mayor, may ganyan, may ganon. Diba? Alam niyo yun? Hindi ko na ready eh. Hindi ko na ready yung video. Pero 3 million daw, binigay 3 or 5 million, binigay para pang shopping. Ito kay Mayor, kay Governor, kay Senator. Ibig mo sabihin, pagkatapos siyang tuslokin yung bilat niya ni Mayor, si Congressman naman, si Senator naman, o kung sino naman. My God. Oh, ano pangalan nun? Lay. Ano yung bilat? Kipay. Anyway, mga kababayan, hindi ko na patatagalin to dahil pang 3 beses na tayo nag-ngak-ngak dito. Eloy Macruz, thank you so much. Ay, wait a minute. Teka lang, may Chuvanes. Okay. Okay, nagsalita. Okay, alam ko na to. Yeah, yung si Attorney Riza Nolasco, sabi niya, nagsalita din siya patungkol dito. Okay. Nagpatungkol dito nga sa illegal na ginawa ng mga bangag administrasyon. Okay? Okay. Galing pala ito kay Attorney Torion. Sabi niya, there is no valid quorum. Constitution requires a majority of the Senate to do business. The Senate has 24 members. A majority is 13. 12 is exactly half, never a majority. Ayan, may sinayit siya mga batas-batas. Officers cannot be elected by 12 votes. The Constitution and the Senate's own rules require the majority vote of all members elect Senate officers, not just those present. All 24. That means 13 minimum. Gatchalian was elected by 12. This is not an election. Article 6, Section 16. Okay? Sabi niya, Cayetano was never validly removed. The Senate President's term ends only when a duly elected successor takes office. A duly elected successor requires 13 votes. Kailangan ng 13 na boto. Walang resignation, walang removal, walang majority. Naman sa NBI, kung magsabi ang isang congressman na sa tingin ko, yung pagpasok doon na ganyan ay sa tingin ko ay may assassination plot. Opinion niya yun eh. Ano naman ang masama dyan? Sinabi ba niya na I ordered these people to assassinate so and so? Or you ordered those people to assassinate so and so? Di ba? He was speaking in general and that is his freedom of speech. At saka bakit yung sinisingle out yan si Congressman Kiko Barsaga? Correct. Dahil matapang siya na maglabas na makatingin niya kabalbalan ng BBM gang. Tsaka ayaw po namin dyan, Attorney Matibag, maging fair ka naman, Attorney. Kasi ang taas naman ng posisyon mo.
Kung ang dinidepensahan mo si BBM, dapat si BBM na po ang magreklamo. Bakit naman ito? Nasuspend na nga 2 times si Congressman Kiko, pailan mo pa sa ethics. Ngayon, isang tanong dyan, pwede ba ang another government agency ay mag-file ng ethics complaint against Congressman? I think this is the wrong remedy. I don't know about you there, Speaker, but I think this is the wrong remedy. He should be filing it with the fiscal. Bakit siya magpa-file dito sa ethics committee? Dapat congressman na nagpa-file dyan sa ethics committee. Nakita ko kahapon sa Senado, may mga bisita doon sa VIP section area. Naglabas sila ng mga placards. Is it bawal yun, 'di ba? Hindi Sa tama. tagal ko dyan sa Senado noon, I was Chief of Staff of Senator Miriam Santiago. I was also acting COS of Senate President Angara bago ako nagpuntang Harvard. Naging consultant pa ako dyan Sa first time ko nakita yan, na inalaw yung may placard. 'Di ba? Parang sa akin pambabastos. At saka ang nakakapagtaka doon, bakit? Eto ako dati, Mother, naintindihan ko na merong anti-administration, yung mga makakaliwa na yung dating totoong paglalaban, ngayon hindi na Kasi nakita ko talaga yung aspeto ng divide and conquer at panggugulo. Ang hindi ko maintindihan, bakit nakakapasok yung mga katulad nila sa loob ng isang institusyon ng gobyerno na nandiyan ang mga leader natin. Paano kung may mga gagawin yan, di ba? Dapat tong Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy, Philippine Marines, yung mga kapulisan, dapat bantayan na yan ng mabuti. Lalo yung mga NPA, yung mga makakaliwa align na politician, di ba? Kasi nakita ko talaga masyado na silang masyado na silang malalakas sa loob. Talagang plano nila magdala ng placards. Sino nagpapasok? Kaninong bisita ang mga yan? Syempre bisita nila yan, kinakamayan nila. Kinakamayan nila Bisita nila Tulfo ba yan? Nila Kiko Pangilinan, ni Alam niyo, Mitsubiri, mahirap lang kasi sagutin itong Erwin mga Gatchalian. matatanda na Kasi baka sabihin nila, bastos naman ako pag sinagot ko yung mga ito Ang ayaw ko lang dyan, yung they're calling for the resignation of Senate President Alan Peter Cayetano while inside the Senate. Not only that, bakit ang ingay-ingay nila ng pag-resignin yung Senate President ngayon na si Senator Alan Peter Cayetano? Pero bakit ang tatahimik ninyo sa nakawan sa gobyerno? BBM resign. Di ba? Ipinaparesign nyo si Alan Peter, pero never kayo nagsasabi na BBM resign. Exactly. Di ba? Diba? Na si BBM naman ang punot dulo nitong mga nakawan na ito. O bakit di nyo rin yung mga kasamahan nyo dyan sa Kongreso? Kung talagang ang pinapanindigan nila is para sa bayan at pagmamalasakit sa taong bayan, bakit hindi rin nag-iingay sa Kongreso? Siguro ang solusyon dyan talaga, Kati, snap election. Ako din. Sabi, kung ganyan naman kayo na ayaw nyo naman sumigaw ng BBM resign, pati nga doon sa EDSA, binawal nyo kami. Kaya nga hindi na ako pumunta. First time, hindi ako pumunta Yung mga tao doon na hindi pa yata tao yun nung nag-EDSA kami Sila na ngayon namumuno doon. Ayaw ng BBM resign. Ngayon, ganito na lang. Tayong lahat, sabay na lang tayo, magsigaw tayo ng snap election na lang. Di ba? Sige, snap election na lang, pati senador. Yung national offices kasi ang congressman local yun di ba? Local yun. President, Vice President, lahat ng senador, snap election tayo. Lahat tayo sigaw ng ganun para fair. Di ba? Snap election din yung pati ang posisyon ng Vice President. Open lahat. Kaya para naman po, fair naman po na ang problema talaga natin ngayon ay ang corruption, inflation, Diyos ko, smuggling. Ano ba yan? And soon na talaga naman, maraming mawawala ng trabaho. Eto nga, Mother. Unemployment, almost 3 million. Correct. Eto pa, Mother, may bago. Naghain na naman ang National Bureau of Investigation or NBI ng ethics complaint. Ethics na naman, laban sa controversial at ang favorite na nila na kinatawan ng ika-4 na distrito ng Cavite na si Congressman Francisco Barzaga sa Kamara ngayong Martes, today. Okay?
personal na inihain ni NBI Director Melvin Matibag ang reklamo sa tanggapan ni House Secretary General Cheloy Garafil. Ayon kay Matibag, nagugat ang reklamo sa ilang social media post ni Barsaga kung saan iginiit nito na may tangkang pagpaslang sa mga senador na umano'y isinagawa ng NBI sa gitna ng standoff na naganap noong May 11. Yun yung may barilan. Ani Matibag, may 9 na post na aming napatunayan daw mula sa kanyang account kung saan inaakusahan niya ang mga miyembro ng NBI na nagtangkang magsagawa ng assassination sa Senado. Samantala, sa isang Facebook post naman, sinabi ni Barsaga na ang reklamong inihain ni Matibag ay ginawa umano sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam niyo po, dapat nga kayo yung makasuhan kasi may binugbog din ho kayo na tauhan ng OSAA. Oo, tama. Diba? Oo, tama. Kawawa yun, ginagampanan lang niya yung trabaho niya. So, at saka government official po kayo. Ang ayaw ko dyan, Cathy, the NBI is using our taxpayers' money. They're being paid by the taxpayers. Alam mo, malaking argumento yan sa ibang bansa like the United States. Oo, bawal na yan. pag yung mga ahensya ng gobyerno ay gumagawa ng mga sobra na o kabalbalan, ang focus dyan is taxpayers' money. Di ba? Exactly. Oh, We are yun ang paying ginagastos. your salaries. We are paying your gasolina. We are paying all your, what do you call this? Pati nga pagkain nyo dyan, di ba? Pag meron kayong operations Na, ngayon, ano naman sa NBI? Kung magsabi ang isang congressman na sa tingin assassination, ko, yung pagpasok doon na ganyan ay sa tingin ko ay may assassination plot. Opinion niya yun ano naman ang masama dyan? Sinabi ba niya na I ordered these people to assassinate? Yeah. So and so? Or you ordered those people to assassinate so and so? Di ba? He was speaking in general and that is his freedom of speech. At saka bakit yung sinisingle out yan si Congressman Kiko Barsaga? Correct. Dahil matapang siya na maglabas na makatingin niya kabalbalan Correct. ng BBM gang. Tsaka ayaw po namin dyan, Attorney Matibag, maging fair ka naman, Attorney. Kasi ang taas naman ng posisyon mo. Kung ang dinidepensahan mo si BBM, dapat si BBM na po ang magreklamo. Bakit naman ito? Nasuspend na nga 2 times si Congressman Kiko, pailan mo pa sa ethics. Ngayon, isang tanong dyan, pwede ba ang another government agency ay mag-file ng ethics complaint against congressman? I think this is the wrong remedy. I don't know about you there, Speaker, but I think this is the wrong remedy. He should be filing it with the fiscal. Bakit siya magpa-file dito sa ethics committee? Dapat congressman na nagpa-file dyan sa ethics committee. Ito pa, Congresswoman din ang asawa niya Oo, yun pala. Ito pala ang tandaan ninyo. Magbasa na lang kayo dyan, ha? Ang jurisprudence po sa successive na suspend sa isang congressman or isang mayor ay ang kaso ni Rodolfo Ganzon versus Court of Appeals. Yan. Love na love ko yan. Ang kasong yan, nung nagtuturo ako ng local government code sa UP Law, because ang RTC judge dyan na nag-issue ng TRO against the DILG secretary was my father, Judge Sixto R. Guanzon of the RTC of Iloilo. And sinabi ni Judge Guanzon na nasuspend nyo na siya minsan Gusto nyo pa i-suspend nyo siya ulit? Tama ba yan? Continuous na yung suspension nyo. Hindi na yan tama because you're depriving the people their right of representation. You're depriving them of their services of the mayor that they elected. Pina-TRO sila ni Judge Guanzon, umakyat sila sa, of course, Supreme Court? Hindi, makiat sila sa, what do you call this, sa CA. Yan. Committee of Ganzon versus Court of Appeals. And Ganzon won that case. Rodolfo Ganzon won that case. Dahil sinabi ng Supreme Court
Now, you cannot suspend him successively. You will deprive the people of their right of representation. You will defeat the people's will. Yan po, ang Rodolfo Ganzon versus Court of Appeals na sana naman po ay mabasa ng mga abogado dyan na congressman at ang mga gustong-gusto talaga gawin hero itong si Kiko Barsaga. Meow, meow! Ganyan, meow, meow. Ganun doon.